lily parang kabute na mabilis dumami. Pero ang dating peste sa katubigan, may sangkaterba palang pakinabang. Isang uri ng halaman na tinatawag na hydrophyte o halamang nabubuhay sa tubig ang water hyacinth o mas kilala natin bilang water lily. Tumutubo ito sa freshwater gaya ng mga law at ilog. Mabilis dumami ang halamang ito. Kapag pinabayaan, pwede raw itong magmultiply ng libo-libo sa loob lang ng isang taon. Para sa ilan, perwisyo ang mga to dahil bukod sa tinatakpan nito ang sikat ng araw na kailangan ng mga hayop at halaman sa ilalim ng tubig, kaagaw din daw nila ito sa oxygen. Kaya naman nagiging sanhi ito ng pagkamatay ng mga isda. Pero ang nakakainis na halamang ito, may good news daw para sa inyo. Ang water lily o water hyacinth, peste para sa ilan. Pero alam nyo ba na may hatid pa rin itong sari-saring pakinabang? Ang pinatuyong tangkay nito, pwede raw pagmula ng kabuhayan dahil pwede itong gawing mga basket, sombrero at iba pang gamit sa bahay. Pati ang klase ng lubid na ito na unang ginamit sa bansang Bangladesh bilang pangtali sa kanilang mga hayop noon pang unang panahon, galing daw sa tangkay ng water lily. Madali lang tong gawin. Gamit ang tinidor, dahan-dahang nisnisin ang tangkay ng water lily hanggang sa makuha ang pinaka-fiber nito. Ipunin ang mga ito at isa-isang ilalatag sa ilalim ng araw para matuyo. Mula sa pinagbungkos ng mga water lily, makagagawa kayo ng lubid. Wala na kayong gagastusin dahil makukuha lang ng libre ang water lily sa mga ilog. Halos kasing tibay daw ito ng mabibiling lubid sa halagang 30 to 50 pesos kada rolyo. Ang stock o yung tangkay ng water lily, kahit na ano pang variety nito, at higit na mas malaki ay mabuti dahil sa kanyang napakagandang fibrous content. Yung fiber nito ay napakatibay at ito ay pwedeng i-twirl at maaaring gawing lubid. Isa pang hatid na pakinabang ng water lily, ang harina. O di ba, bongga? Gamit dito ang mga buto ng water lily na mabibili sa palengke sa halagang 5 hanggang 10 piso per pack. Kailangan lang dikdikin ang mga buto ng pinong-pino at meron ka ng water lily seed flour. Una raw itong ginamit sa North America, partikular sa Indian America. Nakakagulat dahil ito ay parang mismong flour na kamukhang-kamukha ng ginagamit para sa mga tinapay. Ito ay maaaring gamitin para rin sa mga pasta. So pwede itong isubstitute doon sa commercially available na flour with all the necessary nutrients na kinakailangan natin. Sa kaunting pagdidikdik, malaki ang matitipid kumpara sa 30 to 40 pesos na nabibiling harina. Pero paalala lang mga kapuso, para rito, dapat gamitin ang buto ng isang uri ng water lily na tinatawag na yellow water lily o yung tumutubo sa malilinis sa tubig gaya ng sapa. Huwag tayong basta kukuha na lamang ng water lily at kakainin ito dahil ang edible water lily ay yung yellow water lily variety. Sa mga kagudyos namin dyan na mahilig magkape, tikman na ang panggising power ng water lily coffee. As easy as 1, 2, 3. Bongga na ang paghigop ninyo sa water lily seed coffee. Isang magandang balita na ang water lily, yung kanyang buto, ay ginagamit sa ibang bansa tulad ng Thailand at Vietnam. Ang kagandahan ng buto ng water lily bilang coffee substitute, ito ay hindi naglalaman ng caffeine na kamukha na nakikita natin sa coffee at hindi magiging dahilan para magkaroon ng palpitation. Mayroon itong mga nilalaman ng mga minerals na maaaring maabsorb ng tao at siyang magbibigay ng enerhiya sa iinom nito. Dikdikin lang ang mga buto ng water lily. Pag pino na, ilagay sa isang coffee mug at haluan ng mainit na tubig. Hayaan ito for 3 minutes bago inumin. Laking tipid na ninyo sa healthy coffee na ito dahil hindi na kailangang gumastos ng 60 pesos. Isang nagbabagang balita naman ang hatid namin tungkol sa mga water lily. Dahil ang mga to, pwede raw gawing uling. Ang nagbibigay ng power sa isang charcoal ay ang kanyang nitrogen at saka ang kanyang carbon content. Ang maganda nga sa charcoal dahil ang fiber niya ay concentrated, matagal maubos ang uling ng water lily. Unang ginupit sa maliliit ang tangkay ng water lily. Dikdikin ito para lumabas ang katas.
pwede ring pigain ang mga tangkay para mas kumatas ang mga to. Ihalo ang nagupit na tangkay sa 2 grams ng cornstarch at isang basong tubig. Sa mga nagupit naman na gamit na papel, ipalaman ang mixture at ihulma ito na parang siomai. Ipasok sa oven at painitin ng 10 minuto. Bantayan lang ito para hindi tuluyang magliyab. Pag tostado na, pwede na itong hanguin. Libre pa rin makukuha ang mga water lily kaya naman wala na kayong magagastos dito. Magandang alternatibo sa 12 pesos na kada pack ng uling. Ang mga bagay sa paligid, huwag basta-bastang iitsapwera dahil malay ninyo, isang katutak na silbi pala ang hatid nito sa inyo.